Welcome back to my channel. This tutorial is about integrating eSecure to your eFast account. So, dapat ang mga nanonood nito ay nagko-connect na lang kayo ng eSecure account ninyo sa inyong eFast para ma-access or maka-access kayo sa Harbor nyo or para maka-create kayo ng Harbor account. Kasi 'di ba, Harbor account is needed para dun sa mga beneficial ownership declaration. So ito na yung kumbaga first step should be meron ka ng eFast na una pa lang, and then second is dapat may eSecure ka na, and then the third and final step is paano ka paano mo ma-connect si eSecure mo at saka si eFast mo para magamit mo na yung 2026 form ng GIS. Kasi ngayon, kailangan mong beneficial ownership declaration muna bago kailangan mo munang mag-proceed dito sa eSecure na beneficial ownership para makapag-proceed ka sa 2026 GIS form na doon sa eFast. So, interconnected yan. Huwag lang kayong malilito. Medyo nakakalito siya at first, but madali na siya pag natutunan na. So, let's start. I am using our sample na account sa SEC. So, login tayo. And then after login, so you'll see yung dashboard ng eFast ninyo. So, punta ka na authorized filer. Importante sa authorized filer, importante kasi na para magkaroon ka ng eSecure and ma-access mo yung Harbor is ma-authorize ka muna ng company na yon. So, for this first company, i-authorize natin ang sarili natin or ako. So, click yung authorized filer sa dashboard and then click again add authorized filer. Then, makapunta ka dito sa pop-up na add authorized filer. So, fill out mo lang tong details na to, kung ano yung details ng authorized filer ninyo. So, ang reminder lang, kailangan kung ano yung nakalagay doon sa eSecure mo, dapat ito rin yung ilalagay mo dito. So, kailangan kung may full name or may last name ka or full middle name, yung nakalagay doon, i-full mo rin to. And then, usually dito sa position, authorized representative lang nilalagay dyan. And then, ito, personal email mo yan, again, na niregister mo sa eSecure. At ayan. And then, internal kapag taga-company ka, but external kapag ikaw ay, let's say, consultancy firm or law office na ikaw nagpa-file for the company. So, importante din is the board resolution or secretary certificate. Ito yung nag-authorize sa'yo na ito ang katibayan mo na in-authorize ka ng company na yon. So, in our case, secretary certificate. So, choose file mo yan, halimbawa, and then ito, may secretary certificate kami na ano. Tapos, i-click mo yan, and then, i-click mo submit. Hindi ko ito i-click kasi na-submit ko na yan before kasi authorized filer na nga ako. Tapos, proceed tayo sa next step.